General para basahin yung ating sermon for today. Hallelujah. Isang kalugod na pasalamat tayo sa ating Panginoon. Nandito tayo sa Lord's Church at siyempre pamamagitan ni Pastora Sarah at Pastora Juan Lagdeto at siyempre sa ating mga mahal na brothers and sisters magandang umaga. Ang panalangin ni Ana, ganito ang naging panalangin ni Ana. Pinupuri kita, Yahweh, dahil siya yung kalooban sa akin. Aking mga kaaway, ngayon aking pinagtatawanan sapagkat niligtas mo ako sa lubos na kahiyan. Si Yahweh lamang ang banal. Wala siyang katulad. Walang ibang tanggol ibang sa aking Diyos. Walang maaring magyabang sa iyo, Yahweh. Walang maaring magambog sapagkat alam mo ang lahat ng bagay. Ikaw ang hahatol sa lahat ng ginagawa ng tao. Ginabi mo ang mga kapangyarihan at pinapalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para may makain. Masagana ngayon ang dating maralita. At silang ng ito ang dating baog. At ang maraming anak ngayon ay nalulungkot. Ikaw, Yahweh, ang may kapangyarihan, magbigay o bumawi ng buhay. Maaari mo kaming itapon sa daigdig ng mga patay. At maaari rin buhayin. Maaari mo kaming payaman o paghiratin. Maaari mo ng ibaba o itaas. Pagtakila mo kahit ang pinakakaaba, mahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihanay mo sila ng mga maharita, nabibigyan ng karangalan kahit na mahampas lupa. Hawak mo ang langit ng nilikha at sa iyo nasasalig ang lahat ng iyong gawa. Kapatnubayan mo ang lapat sa iyo. Ngunit ang masasama ay sasadlak sa kanilang. Walang sinuman ang magtatagumpay sa sariling lakas. Lahat ng lumalaban sa iyo ay pinanginig sa takot kapag pinapagundong mo ang makulot. Hahatulan mo ang buong daigdig at pagtatagumpayan ang hinirang mong hari. Si Elkana at ang buong niyang sambahayan ay umuwi sa Rama. Ngunit iniwan nila si Samuel upang maglingkod ilay sa pangangasiwa ng paring si Eli. Ito ang kakuan ng ating kapasa ng hari sa salamat po. Lord Charles, Pastor salamat. Ito po ang salita ng ating Panginoon. O pinagpil mo po. So, ang kwento ng ating sermon yan ay tungkol sa panalangin ni Ana. So, ang panalangin ni Ana ay hindi tungkol sa kanyang kaligayahan dahil siya ay binigyan ng anak ng ating Panginoon. Dahil siya ay baog. Dalawa silang asawa ni ano pa ang kanyang asawa? Si Elkana, no? Dalawa silang asawa.
Si Pinea isa, tapos yung isa man, si Hana. Si Hana ay bao, samantala yung si Pinea naman ay may maraming anak, ano? So, naingit siya sa kanyang ingit, pumunta siya sa templo para magdasal, humingi ng anak. Nakita ni Eli na si Hana ay taos-pusong nagdarasal. Akala nung una, lasing siya. No? Sabi, hindi ako lasing, dahil ako isang matulog tao. Ayun gano'n, no? So, hanggang sa pinagdasal na siya na ipagkaroon ng anak at binigyan siya ng anak na ito ay si Samuel. At nung siya nagdarasal, taos-puso siya, kaimtim na sinasabi niya na pag ako'y bigyan mo ng anak, ito ay aking ibabalik sa iyo. Siya ay magsisilbi sa iyo. Kaya nga si Samuel ay naging tagapagsilbi ng ating Panginoon sa kanyang templo. So the prayer of Hannah is not about the joy of Hannah. It's about the power of God. It's the power of Yahweh. No? Kasi marami sa atin natutukso na, oh, magaling ako, matalino ako, wise ako, mayaman ako, I'm healthy. Marami sa atin nagsabi na we're claiming that we're healthy, we are great, marami, ano? Pero hindi mo napansin na meron sa nasusulat yan. Sa Proverbs 3, verse 5 to 6, sabi doon, trust in the Lord with all your heart and lean not into your own understanding. In all the ways, acknowledge Him, and He shall not direct you, and He shall direct you thy path. No? So, ibig sabihin, lahat ng ating natatamasan ng kagalingan, kayamanan, ay hindi natin yan galing sa atin. Yan ay is because God allowed it to happen to us. Ibig sabihin, hindi yan dahil sa iyo, hindi yan dahil sa kataliman mo, kundi dahil yan sa kagustuhan ng ating Panginoon. And sometimes, nangyayari rin na binibigyan tayo ng kasawian, kahirapan, sakit, is because may plano ang Lord sa atin. Handa natin yan, no? Worshippers often forget that we are all infertile. We are all naturally weak. We are all unable to complete our needs alone. Kailangan nating dumipende sa ating Panginoon. Pero pag di ka dumipende, pwede ang ating Panginoon because He is the Almighty, He is the All-Powerful, pwede niyang bawiin lahat ng biyaya na binigay niya sa iyo. Biyaya means blessing. No? Blessing sa mga taong hindi deserve, as about deserving, no? It's a blessing. Nasusunod din sa Proverbs 19 verse 21, no? Kasi narito. Ang isang tao'y maraming iniisip, maraming binabala, ngunit ang kalooban ni Yahweh ang siyang mananaig. Tanda natin yan. Ano man ang iyong binabalak, kung hindi yan plano ni Yahweh, hindi mo magtatagumpay. So we must depend on Him always. Ano yung sabihin nun? Pag may plano tayo, we must always pray. We ask for the guidance of the Holy Spirit kung yan ba ay para sa atin. Kung yan ba ang dapat natin gagawin. Dahil pagka nagdepende ka sa sarili mo, wala yan. Hindi yan magtatagumpay. Think about that, my brothers and sisters. God did not just created the world na ganyan lang ginawa niya, pinag-iwan na. God did not create humankind na pabayaan lang ang gawin niya, tapos magparami, pabayaan lang niya. Hindi. Ano ba nangyari, di ba? Nakita natin na si Adan at si Eva nagkasala. Anong ginawa? Pinarusahan. Yung parusa, ano ba yun? Is that because God would like to curse humankind? Ang gusto mangyari ng Panginoon natin ay upang tayo manumbalik sa Kanya. Dahil because of sin, we became separated with God. So kailangan natin na bigyan tayo ng test para tayo ay manumbalik sa ating Panginoon. Remember, test, hindi temptation. Dahil ang temptation ay gawa ng diablo. Ang test
pagsubok ay gawa ng Diyos. We know that, my brothers and sisters. So, ginawa ng Diyos ang mundo at muli niyang binibisita ito, binabalik-balikan upang masigurado na ang pundasyon ng ating mundo ay maganda. Ginawa niya ang mga hayop, hindi niya pinabayaan yan, pinapakain niya, di ba? Sabi niya, ang mga ibon, mahal ng Diyos yan. Hindi na natatrabaho, pero still pinapakain niya ng Diyos, no? How much more sa mga tao na mahal ng ating Panginoon? Kung hindi kasi mahal ng Panginoon, is because, isipin mo na lang ha, ibinigay niya yung kaisa-isang anak ng si Jesus Christ para lang tayo masave, para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang sino mang mananampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Isipin nga, no? Kaya nga dito, God created humankind, hindi niya pinabayaan dyan, dahil tutusin, pwede gawin ng ating Panginoon na wasakin yan. Pwede niyang parusahan. Gaya nung ginawa sa mga 1/3 ng anghel na kinagkal papunta sa lupa, di ba? Nagbibigay mga anghel na ginawa ng ating Panginoon, pinabayaan niya. But God loved humankind more than the angels. Kaya nga, nung tayo nagkasala, anong ginawa? Pinadala si Yesu Cristo para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Ganun yun. So, hindi lang ginawa ang mundo, ginawa ang tao para pabayaan ng ating Panginoon. Because God is love. Our God is a loving Creator. But take note, He can reverse human fortunes. Mayaman ka ngayon, pero pag ikaw ay hindi righteous, hindi ikaw ay karapat-dapat sa kanyang kaharian, pwede yung bawiin yun. He can enrich you, or He can enrich the poor, or impoverish the rich. Di ba sabi ni Hannah? Yung dating mayayaman, nangupahan na ngayon ng mga tao upang makakain. Ang mga baong nagkaroon ng anak, 7 pa. Tingnan nyo. Yun yung prayer ni Hannah, di ba? He can make the healthy people sick, and He can make the sickly people healthy. He can defeat the victors. He can make the victors defeated. Ganon ka-powerful ang ating Panginoon. Basahin natin ang Psalms 37, verse 5. Ang sabi dito, God has a reason for allowing things to happen. We may never understand His wisdom, but we simply have to trust His will. Ano ibig sabihin nun? Kailangan nating magtiwala sa ating Panginoon. Pero anuman ang nangyayari sa atin, ito man ay maganda, ito man ay problema, may dahilan ng ating Panginoon. Amen? Amen. So dito makikita din na napaka-makapangyarihan ng ating Panginoon. Matakot tayo sa ating Panginoon dahil isang kalabit lamang sa atin, maaring magbago ang iyong buhay. Kung gusto mo na kung gusto mo kagalingan ng kasaganaan, ng katalinuhan, ay ano dapat natin gawin? First, we must acknowledge that we are sinners. Makasalanan ba tayo? May kasalanan ba tayo? Mga kapatid, lahat tayo may kasalanan, di ba? Ang nagsasabing wala siya kasalanan ay sinungaling. Lahat tayo ay may kasalanan. So, we must accept that we are sinners. Second, we must ask for forgiveness. Kailangan natin humingi ng tawad sa ating Panginoon upang tayo ay Kanyang mapatawad dahil ang ating Panginoon ay very faithful. He is faithful. He is waiting for us to ask forgiveness, and for sure, He is faithful enough to forgive our sins.
Pangatlo, mamuhay tayo sa matuwid na landas. Isabuhay natin ang katuruan na iniwan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Because Jesus Christ came to earth not to judge us, but to teach us the proper way of loving each other and God is love. Pag nagawa natin yan, for sure, yung nasusulat sa Isaias na si Jesus Christ darating magpapapako sa krus, bumubugin, lalatayan upang kunin ang mga sakit, mga kalumbay, ang mga kalungkutan sa ating buhay. Kukunin niya yun upang tayo ay gumaling. Ayun ay natupad, di ba? Natupad yan nung siya ay pinago sa krus. Kaya ang ating mga sakit, ang ating mga kasalanan ay pinatawad na at nawala na siya. So it's now up to us kung paano natin matanggap, kung paano natin tayo gumaling. And it's only through Jesus Christ. Gagaling tayo pag tinanggap natin siya bilang ating tagapagligtas. Gagaling tayo pag tayo ay namuhay ng matuwid. Hindi niyo ba napansin? Maraming tao na namamatay ng maaga o nagkakasakit. Bakit kaya? Have you tried studying? It's not being judgmental, no? Tingnan yung buhay niya, baka makikita natin na mayroong mali. Huwag tayo maging judgmental, pero we must observe people kung bakit ano ba sila ng manisip, sakitin. Tingnan niyo yung mga tao na buhay na mahaba, mga healthy. Makikita niyo, masilang din ang puso. Wala silang sakit dahil ang kanilang puso ay busilak. Hindi sila gumagawa ng masama. Tingnan yung mga tao na may ginagawa masama. Makita natin na sila ay punong-puno ng sakit. Hindi man yung sakit sa katawan, disease, ay pwedeng yan ay sakit sa pag-iisip. They are depressed, they couldn't sleep, and kuminsan may mga mental disorder sila. So, upang maiwasan yung mga yun, ay mamuhay tayo ng tama. Mamuhay tayo sa buhay natin yung gawin natin Panginoon si Kristo para tayo ay gumaling. Amen? Amen. So, dahil ka sa kinuha na ating Panginoon ang mga sakit na yun, tanggapin natin yun na tayo ay pinagaling na ni Jesus Christ. Kinuha niya mga sakit. So, wala rin mga sakit dapat nararamdaman natin. Amen? Amen. I declare lahat ng mga sakit na nandiyan sa katawan niyo ay mawawala na in the name of Jesus. Dahil yan ang kanyang sinabi. Tanggapin lang natin siya na siya ang ating tagapagpagaling. At tayo ay magsisita sa mga kasalanan. Amen? Amen. So, tandaan natin na the power of God is so great. Si Mary, look at Mary. Mary, the mother of Jesus. Anong ginawa? Anong ginawa niyo sa kanya? Ginawa siyang nanay sa batang-batang edad at muntik nang mapahiya nung nalaman ni Joseph na siya nabuntis. Anong nangyari? Transformation. Mary gave salvation to the whole world. Dahil pinangalan niya si Jesus Christ na siya naging Savior ng ating mundo. Tingnan si Elizabeth, pinsan ni Mary. Matanda na rin siya, di ba? O, anong ginawa? Binigyan siya ng anak. Pero yung anak niya yun ay hindi niya nakabiling. Bakit? Namuhay sa sa desert. Ano naman transformation? Anong binigyan ng Diyos sa atin? Itong gano'n. Nalumbay si Elizabeth sa anak niya, pero still may malaking pagyayaring libo dito. Ano to? He paved way for the coming of Jesus Christ. Pinanda niya yung mga tao sa pagdating ni Jesus Christ. Diba? And this time naman sa ating kwento, si Hannah. Binigyan siya ng anak, pero ibinigay pa rin niya sa ating Panginoon para magsilbi. Anong kapalit nun? 7 anak ang binigay ni Hannah.
So, binigay niya yung isa, ibinigay ng Panginoon ng ito. Ganun din dito sa atin, no? If you want prosperity, if you want health, if you want wisdom, ibigay natin sa Panginoon ang sa Kanya. Be faithful sa ating Panginoon. Ibigay natin ang sa Kanya at hindi lang kapiranggot ang ibabalik natin pa sa iyo. Siksik, liglig at umaapaw yan. It is written sa Malakias 3, verse 9. Kapag sinunod mo ang utos ng ating Panginoon, ay bubuksan niya ang durungawan ng langit at babahaan ng magpapala. Na ang kamali mo ay hindi magkakasya yung pagpapala niyo. So it's now up to us. I am not telling you not to challenge the Lord because the Lord is not a liar. Hindi yan sinungaling. Pag sinabi niya, gagawin niya. And I believe that there's no room for you to doubt dahil alam natin na ang ating Panginoon ay nandyan, tapat, na umiibig sa atin. Ang kagalingan ay nasa inyo, depende na sa inyo kung paano natin. Amen? Okay, tayo po ay yuko upang manangin. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po sa iyong pagpapalang binigay sa amin. Sa iyong kagalingan na binigay mo sa amin, O Lord. Patawarin mo kami sa anumang kasalanan. Sa anumang kasalanan na gawa sa iyo, sa aming kapwa. Basbasan mo kami palagi upang gawin mo yung karapat dapat sa iyong kaharian, O Lord. This we ask to Christ our Lord. Amen. Okay, dadako na po tayo sa ating communion. Ang sabi ng Panginoon, I am the living bread that came down from the heaven. Whoever eats this bread will live forever. This bread is my flesh. I will give for the life of the world. Sabi niya, ako ang tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit. Ang sino mang kumain nito ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Santa Cena o Lord's Supper ay isang banal na sakramento na ginagawa natin tuwing tayo nagtitipon